Ano, paano to gumagana? Sulis magkano yan? Hindi mo na mahal. Tol, mura lang. Basta 25. mga 20 minutes. Okay, so itong ginagamit ko is Unity 100 MHz, 500 sampling. Okay, so kung titignan po natin dito, sir, ang oscilloscope natin nahahati yan sa dalawang division. Okay, so ano po yan, sir? Time division and voltage division. So, paano to ginagamit? Okay, so simple lang. So, usually, gagamitin natin to for crystal oscillator. So, tuturo ko na lang sa inyo yung settings dito para hindi kayo mahirapan sa ano. Dito. Pag meron na kayong Dito, sakto. ano natin yan. Ay. Sabi nyo ako. Pangit pala. Okay, so paano yan, sir? Ito po yung ano natin, yung voltage division natin. Itong vertical line, okay? Which is, yung nakikita nyo dito, Pangit. yung mga lines na yan, ayan po yung time, voltage division natin. So, ang voltage division po natin ay sineset dito sa voltage tab natin, sir. Okay, so ito kagaya niyan, ang anong voltahe nakalagay dito? 200 millivolts. So, pag pinalitan mo yan, kung mapapansin niyo, sir, nagbabago yung voltahe, di ba? Yes, for sure. Okay. So ngayon, yung isa naman na kailangan po natin baguhin is yung time division. So dito sa time division, dito po natin binabasa or binibilang kung ilang cycle po yung ginawa ng signal natin. Ibig sabihin, sir, ilang beses siyang umulit. Kahit tinawag na cycle, di ba, sir? Ilang beses niyang inulit yung signal na yun. Okay? So through our time division, dun po natin nalalaman kung ilang frequency din yung binabasa ng ating oscilloscope. So saan po natin nakikita yan? Ito namang horizontal line. Okay? Yung horizontal line na nakikita natin na yan, ayan po yung ating time division. So ito yung voltage division, ito naman yung time. Time division. Okay? So voltage and time division. So dito naman po natin yung na-adjust. So makikita po yung time division natin dito sa ito yung pinaka-time frame natin. So nandito ngayon nakalagay 10 microseconds. So pag in-adjust natin yan, sir, magbabago po yung frequency dito. Okay? Ay yung time division natin. Ngayon, ito, sir. Next. Para saan naman tong trigger menu? Okay, ito pong trigger menu natin, sir. Dito naman po yan binabago. Itong baba na to. Okay? Dito po sa trigger menu, dyan po natin hinuhuli or kinakapture yung signal na nag-trigger. Ibig sabihin, sir, para malaman natin kung tama o mali yung signal na dumaloy dun sa sa circuit natin, i-compare po natin yan sa datasheet kasi lahat ng mga component, electronic component ng board natin, meron pong datasheet yan. So basically, yung datasheet na yun, dun nyo makikita yung flow ng current. So dun mo i-compare yung signal na makakapture dito. So mamaya i-demonstrate yun sa inyo. Kasi meron tayo ditong test probe. Ito na lang yung gagamitin natin. Okay? Yung test compass natin or dyan po natin i-test yan. So ngayon, ang tanong, ito naman po yung measurement windows natin. Ito yung function key. Okay, gusto mo baguhin to, itong measurement window dito, pindutin mo lang yung function key. Gusto mo baguhin to, dito mo pipindutin yan. Okay? So ngayon may nakalagay dito, sir. Sir, ano naman yung nakalagay dyan? Ito frequency, yung frequency dito po natin babasahin. Ba? Okay, maximum voltage, dito po natin makikita kung ilang voltahe yung dumadaloy dun sa circuit. Parang tester lang din siya na may ground tsaka positive. Okay, so ganun lang din. Parang ground and positive lang din. Amplitude naman, ito po yung pagtaas ng signal. Dito po natin makikita yung form ng signal natin kung gaano siya tumaas. Ibig sabihin, sir, amplified signal. So nakalagay dito amplitude. So yung pagtaas ng signal. Ito naman duty cycle. Dito po natin makikita sa duty cycle natin, okay, kung ilang beses po nag-switch on yung ating signal. Okay? So ibig sabihin, sir, yung high and low signal natin, sir, meron po yung specific duty cycle. Okay? Halimbawa, eto, meron tayong square wave dito. Okay? So, with our square wave, kailangan po natin malaman kung ilang percent nag-switch on yung signal natin. Halimbawa, out of 100%, meron tayong 10% na duty cycle. Ibig sabihin, sir, yung 90% natin, ito po yung naka-off. Ito yung off state natin. Ito yung naka-on state na signal natin. Diba? So, meaning to say,
Kapag nakita natin na at 10% lang yung duty cycle natin dito or yung naka-on na duty cycle natin, ibig sabihin sir, 10% most of the time lang siya naka-switch on. Then yung the rest ng 90%, lahat po yan ay naka-switch off. Kaya po yung signal, makikita nyo, kung 10% lang, okay, mas malaki yung portion ng 90% na naka-off, tapos ito maliit lang, yung portion na naka-switch on siya. Okay? So magkakaroon po ng difference dun sa sa form ng signal natin. Okay? Or ng DC signal natin. Ito namang width. Okay? Ito po yung time, yung trinavel niya na time between first cycle going to second cycle. Okay? Gaano kalapad, gaano kalayo yung yung distance ng first to second cycle natin. Okay? So diyan po natin yung makikita. Ngayon, ang tanong, paano siya gamitin? So, ito na. Purahin muna natin, sir. Yes, yes. Okay, so para magamit natin to, dito natin siya i-set. Kuha tayo ng ng test probe. Okay? So, may sarili po yung test probe. Ito po yung test probe natin. So, dito lang natin yung kinakabit. Hindi mo kailangan Sa channel 1 and channel 2. Di ba? Kailangan mo lang yung mas pang-program. Channel 1 and channel 2. Kasi wala. Okay, so ito sir, Notice ka eh. kung ang signal po na itetest natin ay DC signal, dapat naka-X1 lang tayo. So may nalilipat dito sir, okay ano? Okay, so yan sir, naka-X1. So yung ating test probe, kailangan i-set din natin into DC. Okay, DC signal kasi yung tetest natin. Easy. Okay, tapos yung probe, kailangan naka-X1. Balik tayo sa measure. Ito yung measure para lumabas ulit yung dito, yung measurement window natin. Okay? So pag sinelect natin yan dito sir, kailangan ito yung ground. Ito yung positive probe natin. So kailangan lang natin i-tap dito sa ground and doon sa okay. So kung mapapansin niyo sir, meron na tayo agad nakuha ang signal. So para po kailangan natin baguhin or kailangan po natin i-compress yung measurement window natin. Kailangan po makuha diyan dito sa buong frame natin. Kailangan makuha dito sa frame natin yung buong signal. Kasi pag hindi natin nakuha dito sa frame natin yung signal, wala ka ma-measure kung gumagana. So, sa device po ba ang tinitignan natin dito, ang hinahanap po natin dyan is yung voltage and yung frequency. Wala pa tayong makuha dito, di ba? Sure. O, ito. Kailangan lang natin i-adjust yung voltage. Okay? So, dito sir, sa mini-measure natin, dapat meron tayong 3 volts and 1 kilohertz. Okay? So, nakuha na natin yung voltage. 3 volts, di ba sir? Yung frequency na lang. Para makuha natin yung frequency, kailangan po natin i-compress yung time. So, nakuha po natin 1 kilohertz. So, tama. Sir, paano natin nakuha? Paano mo nasabing 1 kilohertz po yung natin? Okay. So, ganito lang yan, sir. 1 cycle, tandaan nyo to, 1 cycle is equivalent to 1 hertz. Okay sir, 1 cycle is equivalent to 1 hertz. So kung meron tayong 1,000 kilohertz, okay, meron tayong 1,000 kilohertz. Okay? Ilang hertz po 'yan? 10,000 hertz. 'Di ba sir? So, ang natin, ang 1 kilohertz po natin ay 1,000 hertz, di ba sir? 1 kilohertz equivalent to 1,000 hertz. Ngayon, ito sir. Ibig sabihin sir, ang isang cycle po natin sir, ito po yung cycles natin Okay? So, 1 cycle is equivalent to okay? 1 hertz. 1 kilohertz tayo. So, meaning to say, yung natin dito, yung niran po ng cycle natin dito is ito kasi is 1 kilohertz eh. Okay? So, kung titignan po natin dito sir, mula dito sa peak, okay, pababa, at yan po ay isang cycle na. Yung pagtaas ulit, okay, yung inulit pa rin,
Okay, that is equivalent to... Okay, so 1 Hz. Ngayon, kung titignan po natin dito, sir, yung frequency, yung amplitude naman natin. Yung amplitude po natin, ito po yung peak signal na nakikita natin dito. Kaya kung makikita nyo dito, sir, nakalagay dito 2.88 volts. Ibig sabihin, sir, dito niya mineasure yung pinaka-peak signal natin. Okay? Sir, bakit nakalagay 50% sa duty cycle? Kasi po, yung first cycle natin and second cycle, yung time na naka-switch on siya, at saka yung time na naka-switch off siya, pareho lang. Pansin nyo, sir, pareho lang yung ano. Okay? Yung time duty natin dito, duty cycle natin, mula dito sa first peak natin hanggang second peak. Okay? Pareho, di ba, sir? 50%. So, meaning to say, kung titignan natin yung time na naka-switch on siya at yung time na naka-switch off siya, pareho lang. Kaya nakalagay dito, 50%. Okay, sir? So, 50%. Ngayon, kung titignan po natin yung width nung travel niya from first cycle to second cycle, meron lang tayong 500. Okay, microseconds. Kaya nakalagay dito, 500 microseconds din. Okay, sir, may time po ba na nag-iiba-iba yung duty cycle natin tsaka to? Oh, ngayon, sir, paano nyo malalaman kung may problema dun sa signal? Hindi, ayan sir, dapat stable yan. Hindi pwede magkaroon ng glitch dun sa signals na minimeasure natin. Kasi, kapag pabago-bago po ang duty cycle at nagkakaroon ng glitch dun sa stable signal na minimeasure natin, ibig sabihin may problema yung circuit. Okay? Ngayon, yung circuit bang may problema? Hindi po. Kung sino po yung nagbabato ng signal. Or kung kanino po galing yung signal. Okay, dapat ganito siya stable. Kasi sir, paano yung iba nakikita ko gumagamit ng oscilloscope basta may nag-trigger, okay daw. Okay yun. Hindi, pagka gano'n ang nakita niyo sir, yun po yung mga klase ng technician na hindi nila naiintindihan yung purpose or yung function ng oscilloscope natin. Hindi lang po kasi yung trigger yung tinitignan mo dyan. Tinitignan po natin yung specific form of signals natin. Ganyan kasi magiging ano dyan, oh. Di ba? Ganyan yung magiging reading dyan. May putol. Okay, may putol sir. Yan po yung isang buong cycle ng 1 kHz ng 1 kHz natin. Okay, so inulit-ulit. So paulit-ulit siya. Ayan yung tinitignan na dyan. Ngayon, pag yan, in-expand mo yung specific signal na yan sir, ito po yung titignan mo kung tama or walang glitch. Di ba? So, kailangan tignan natin stable. Ngayon, ito sir, paano kung sa communication yan? Pag sa communication po, kailangan po dun is logic analyzer. Okay? So, ang oscilloscope ko kasi is specifically for... kaya din ito yung ibang mga signal, pero hindi siya ganun kadetalyado. Pero kapag logic analyzer yung ginamit natin, which is yung mga 2-in-1 na oscilloscope, doon po natin malalaman kung ano po yung specific data na tinatransmit niya dun sa signals natin. Kaya nga mayroong mga oscilloscope, 2-in-1, 3-in-1, di ba? So may iba't ibang ano. So ito yung after ng analog oscilloscope natin, ito na po yung sumunod. Okay? So iba ba yan? Ngayon, dito naman, halimbawa, kung sir, paano kung crystal yung itetest? Kung crystal po yung itetest kasi natin, okay, babaguhin natin dito ulit yung signal. Ang crystal po kasi is AC signal. Okay, sine wave siya. Okay? So para po mabago natin yung AC signal, i-click lang natin dito. Kailangan palitan natin to, gawin natin to AC. Sir, bakit naka ano? Square pa rin. Kasi po yung tinetest natin square wave Okay? Hindi naman oscilloscope, pero kung crystal po yan, okay, sine wave po yung makikita nyo. Okay? So, pag napalitan po natin to, kailangan palitan din natin yung probe natin. So, ang ilalagay natin sa probe natin ay 10x. Kailangan lipat mo siya dito. At the same time, kailangan palitan din natin yung probe natin dito ng 10x. Yan. Tapos babalik ka sa measurement window. Tapos hanap ko ng crystal ngayon, kailangan i-test mo yung yung crystal. Okay? So, parehas po yan. Instead of square wave ang makukuha mo, sine wave na. O ngayon, ito naman sir, after natin iset doon, pansin nyo, nagbago na yung mga reading, di ba? Nagbago yung mga reading. Ito ang maganda dito sa oscilloscope. Kapag hindi mo kabisado yung paggamit niyan, ang kailangan mo lang gawin, itapat yung ating test probe doon sa component na ito-test mo. Tapos pindutin mo lang po ito, yung auto.
Anong trabaho ng auto? Automatically, siya na po yung magsiset. Nung second. Kaya naman ang Pagkahaba-haba. Okay? Sige nga, hindi babypass ni Sir yun. So ganyan ang mangyayari din sa ano, sa unit. Ito pala. Oo. Okay, sir? Kasi mayroon ganyan din, wala din sa auto. Mayroon ganyan na bitaw lang. Okay. So gawin natin ngayon. Meron tayo alam. Ito, check natin tong isang to. Ako, wala akong auto. Kapag hindi pag to hindi Ayun, nag-bypass, maliit na ano eh. Good na, full scope. try nyo muna sa ano yun. Hindi, sa unlock tool. Wala akong auto. Bakit yan sa unlock tool? Good bypass na. Okay, so isang ano muna. Nag-success na. Okay. Sira. Balas muna tao, bago tayo magbigay ng certificate. Okay, nasa natin. Bypass natin saglit. Nakikiwan na. Okay, so ito yung ano natin, ito yung ating Ha? Okay, so ito, kakatapos lang mag-flash. Balik tayo dito, sir. Ano mo Facebook mo? So gawin natin. Okay. Pakipasok natin sa ano ulit, sa DFU mode.